Wala na naman. Katawa-tawa talaga na naman itong PCO dito. Napapahiya talaga ang Malacanang dahil dito sa taong ito. Saan ba ninyo ito pinulot? Isang tanong lang sa kanya ng media, no? Ang sagot niya, hindi ko mawari. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the palace have to do with You just said it is recent? yesterday? Oh, ang akala ay Para kang kagigising mo lang ba? Kararating mo lang dyan? Wala ka bang kalam-alam sa mga pangyayari sa paligid mo? 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Tingin ng tingin sa kanyang mga kodigo, no? Hindi niya alam kung papaano niya yung bang ano ba unahin niya. Ganun siya ng ganun sa mga papel diyan kung ano, hindi siya organized. Yo, tingnan. Unang-una, meron Ano ba tinitingnan mo? Ano na? Sinabi, teka lang po. Tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ano ba naman? Tingnan mo yung mga reporter. Langiya sabi niya. Anong klaseng PCO ito? Para yung pumasok ka sa paaralan tapos unprepared. Mana ba to? Ayun. Tingnan mo yung tingin ni Evan Marina. Yun, ang kulay ng bansa. Tingnan mo, parang nag-challenge ba? Tingnan mo. Medyo na ano natin. Tingnan mo. Ayun. Tingnan mo. Itim ngayon. Tingnan mo yung paano siya tumatawa. Pasimple nga, di ba? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen na Oh my God. So, Ano? Hindi ka pag prepared? sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, Siyempre itim, black. Ano ba sa pag itim, black. mas madidescribe siguro natin nung nakaraang Yung pag mo halin tulad natin sa mukha mo, maitim. Maitim ang budhi, ganun. administrasyon na sobrang itim Sobrang at ngayon itim. ay papaliwanag. May papaliwanag daw ngayon. Pagpaumanhin mo pag nakita ka baka magdidilim yung paningin ko sa'yo. Sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Papaliwanag. Hindi man ganun pa kaputi, pero Itim, puti. Anong susunod? Dilaw. muna doon. Mm. Unang-una po. Ito. Tingnan nyo. Isa site niyang source. Di ba baliktad? Kasi yung mga media na yan, kaya sila nandyan ngayon para kukuha sila ng kanilang source. Etong PCO na ito, may tanong sa kanya yung media para may content or material yung mga media. Alam mo ba kung ano yung source nitong kumag na to? Isang pahayagan na wala sa Pilipinas at wala pang kredibilidad. Panoorin nyo to. Binanggit sila tungkol sa kagutuman. Kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023 Fake news. 15.5%. Saan mo kinuha yan? At tinanong ni Evan Marina, ano ang source mo? Mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? You are citing data from? Akala mo ba, Castro, yung mga media na yan,
before they came, nagre-research muna ang mga yan. Kaya nga tinanong kanya, you are citing data from. Ulitin natin na anong sabi niya? 18.1% in 2020. Tingnan mo yung tingin ni Evan habang nagtatanong. You are citing data from? Okay, this is Tingnan mo yung kunot noon niya. from Saan? by ito author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Oh my God! Putragis talaga. Ang source mo, Dim Sum Daily? Ha? Dim Sum Daily Hong Kong? Alam mo bang walang kredibilidad yan? Alam ko yung news na yan eh. Kahit nga dito, magtanong nga kayo dito, ano bang background dito sa Reddit? Kalat na kalat ang reputasyon nitong Dim Sum. O anong sabi? Dim Sum Daily is one of the popular Hong Kong English news outlet. Just curious, anyone know their background? O ano yung mga comment? Tingnan nyo. Apparently owned by a Malaysian pro-Beijing business tycoon. Oh, akala ko ba anti-China kayo? Bakit yung source mo pro-Beijing business tycoon? Malaysian siya pero pro-Beijing siya. Tapos yung sinasite mo, Dim Sum Daily na pro-Beijing. Ay, kayong mga loyalista at mga dilawan na pumupuri dito kay Castro baka China pala to. Baka China pala yung USEC ninyo. O ano pa, tingnan natin. It's a trash publication written by interns that do not know how to spell check before posting. Naibaba daw yung poverty rate. Tas tinanong kung sino ang kanyang source. Dim Sum Daily. Ano pa? Half their article seems to be written by AI. They use so many adverbs in their articles. Worryingly. Oh my God, Castro. Half of the photos are remarkably AI too. Finally, their article just seems like copy and pasted from other source lazily. My God! USEC ninyo ito? Apparently, to repeat is into no word. It is toxic. Tapos merong naibigay dito na link. Tingnan natin may isang link dito. Nung binuksan natin, may kaso pala ang may-ari ng Dim Sum Daily na ito. Controversial Hong Kong website Dim Sum Daily linked to company owned by a man wanted in Malaysia. Wanted. Itong si To Lian Seng, who is wanted for questioning by Malaysia's Anti-Corruption Authority. Ano sabi mo ulit? Ulitin nga natin. Poverty incidence. Baba daw. Sa panahon ng 2023, You are citing data from? Dim Sum Daily, Oh my Hong God. Kong. Okay? Meron Ano ba yung Dim Sum Daily na? At panay fake news ang mga to. Oh, ayan. Ito po yan. Pro-Beijing po itong na ito Maka-China pala itong si USEC. meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At Utang binalandra mo yung utang. Tingnan mo naman, for 6 years ni PRRD, 5.8 trillion ang nadagdag. Alam naman natin pag-end ng 2019 to 2020, 2021, pandemic po yan. 5.8 in 6 years. Etong si Marcos, 2 years pa lang. At titignan natin, hindi po fake news yan. Akalain ninyo itong mamang ito, buwan-buwan umuutang. Buwan-buwan umutang. Mula nung siya ay umupo, iniwan ni Tatay Digong na
12.79 trillion. Siyempre, kasama na yung past administration bago si Tatay Digong, di ba? So, biglang pumalo nung July 22, 2022 kasi 12.7 ang naiwan, di ba? Ayan. June yan. End ng June 30. July umutang. Naging 12.89 trillion. Ibig sabihin, may utang na 12 billion kaagad. Ay, 10 billion kaagad. Saan napunta yun? July yan. Pagpatak ng August, naging 13.02 trillion. Ilan na inutang niya dyan? 13 trillion. August. Tapos, September 2022, nadagdagan. Grabe, no? From 13.02, 13.52. 50, ilan yan? 50 billion. Saan napunta yan? And then, pagdating ng October, buwan-buwan umuutang itong mamang ito. October 22, naging 13.64. O, dinagdagan na naman niya ng 12 billion. 12 billion. November, umutang na naman. Pares pala, hindi pala. Pares pala, 13.64 trillion. I think dito nakapagbayad. Sige, sabihin na natin, 13.6. Dito ata nagbayad kasi nabawasan. 13.42. Ayan, nabawasan. Ibig sabihin nagbayad ng kakarampot. And then pagdating ng January 2023, 13.70. Nabayaran niya nung December, end of December. Pero from 13.42, naging 13.70. Kumbaga, nagbayad ka, umutang ka, mas malaki pang inutang mo. Sana all. Diba? 13.2. 13.2 naging 13.70. Grabe naman yan. Tapos, February, next month, nadagdagan ng 5 billion. Umutang na naman ng 5 billion. March, umutang na naman ng ilan? 11 billion. Ano yung buwan-buwan? April, dinagdagan niya. Umutang na naman ng ilan ito? 5 billion. Ng May, naging 14. Oh my God, grabe. 9 billion nung May. Nung June, umutang na June 2023. 14.15, umutang na naman ng 5 billion. July, umutang ng ilan yan? 9 billion. August, umutang ng 9 billion ulit. Grabe, buwan-buwan. Saan ko kaya ginagastos ito? Buwan-buwan kang umuutang, di ka naman nagbabayad. September, ayan, nagbayad. Dito nagbayad siya kasi nabawasan. 4.35. Naging 14.27. So, nagbayad siya ng 8 billion. Kaya naging 4.27. Pero umutang na naman siya noong October. Nagbayad siya ng 8 billion, pero umutang siya ng pagkalaki-laki. 27, ilan? 19 billion. Nagbayad siya ng 8 billion dito. Ayan 8 billion. Nagbayad siya ng 8 billion kaya naging 14.7. Pero umutang naman siya ng 19 billion dito. And then November, nag-utang na naman ng 3 billion. December, umutang ng ilan? 9 billion. Grabe ka, Chong. Araw-araw. Buwan-buwan kang umuutang. And then 2024, umutang na naman ng 17 billion. Grabe ka, 17 billion. Tapos February, 15 trillion na po tayo. Grabe. 15 trillion. And then, nagbayad siya dito, nabawasan. From 18, naging 4.14, bumalik na naman sa 15 trillion. And then, 15.35 trillion. 15.48. And then, 15.69. 2024 yan. Paano naman yung 2025? Buwan-buwan kasi yan umuutang eh. Kaya ngayon, as of Feb,
16.63 trillion na po. In just 3 years, ilan ang nadagdag? More than 3 trillion. So, saan po natin pagdating ng 2028 baka dinoble pa yung kay PRRD. Kaya kung magsasalita itong Yusek na to, ng kanyang source ay yung Dim Sum Daily Hong Kong na wala namang kredibilidad, no, asahan natin